Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Gemini mula November 10 to 16, 2024? Pwedeng nangyayari na to, o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo na pansinin yung gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mag-pick up kong energy. Ano yan? Kasi yung lalaki natin dito, ang dating overall na to, nagmukha siyang nagdodwell sa past na parang masaya siya sa nangyari sa past na gusto niya sanang balik-balikan. Yung ganun parang wish niya na sana nandun pa rin siya sa past. Feeling niya mas masaya dun sa past kaysa sa present. Na parang na-miss niya yung past. So, lalaki lang yung tatamaan nito. Lalaking may trabaho. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. So, pwedeng kayo mismo to, o ito yung person nyo, o kakilala na malapit sa inyo. So, yung lalaki, 40, pataas. Pwedeng kasal, o pwede rin mayaman. Kung di man mayaman, edi may stable job. Okay, permanent sa work. May anak to. Kasal. Ano pa ba yung mga description ko dito? Sarili kong description, nakalimutan ko na. Businessman. Career-oriented. Ganyan. Ambitious ba? Anyways. Ang bilis ng reading Dagdagan pa ba natin? Sige, dagdagan natin. Two of Wands. Ace of Pentacles. Wheel of Fortune. Oh. Maging sana ito na lang yung dulo. Maganda-ganda pa yun. Hindi naman necessarily pag ganito hindi makukuha. Pero may madedelay itong pag-appear ng 12 Cups. Pero ano yan? Kasi may 2 of Wands tayo dito. So, ang dating sa akin may gustong gawin. Yung iba sa inyo parang pinaplano. At all about money to. Kita niyo yung babae. Ito, nakatingin sa malayo. So, parang may iniisip siya. May pinaplano. Ito naman, mukhang pera yung iniisip niya. O pinaplano. Gusto niya siguro magkapera. O mag-try ng something niya sa career. Mag-adventure. So, sa madaling salita, nagiging business-minded siya. At ito, Wheel of Fortune. So, luck card to, di ba? O chance. Who knows? Baka nga ma-manifest ng iba sa inyo ang pera, kung yun ang gusto. Kasi ano rin naman to manifestation card to ang Ace of Pentacles. Diba? Saka new opportunity. Abundance din. Na para bang ito yung tadhana Yung magandang tadhana. Parang magiging somewhat blessed. Yung iba sa inyo. May chance kasi na maging masaya. Ito yung parang good changes. Yung Wheel of Fortune.
O parang destiny. Kita niyo fortunate. Di magiging somewhat fortunate. Yung iba sabi, fortunate. At nakita rin naman natin may Three of Cups. Ang ganda, oh. Di ba? Kaya, pagdating dito, hangdoom. Na parang may chance na maging masaya talaga dahil ang Three of Cups ay celebration card, di ba? O, happiness itself. Kaya nga nakasmile sila lahat. Kaya lang, problema natin itong hangman. Ay, hangwoman. Na parang yung saya ay mauudlot. So again, hindi ko sinasabing hindi siya mangyayari, pero mukhang matatagalan. O mauun siya mapupostpone, parang madedelay, mapupostpone, pero mangyayari pa rin. Hindi lang ngayong week. So sabihin natin after ng week na to, o next month. Ganun ang dating. Kasi ano to hanged woman o hanged man usually may kinalaman sa parang tawag ito. Naun siya kasi pwede rin siyang waiting card or ano ba yan, suspension na parang natigil ba? May something na parang natigil due to some sort of problems o aberya. Actually, trial card din naman yan. Pero again, darating naman nga lang kailangan lang maghintay. Kasi, ang dating, kailangan maging patient. Okay? Nang iba sa inyo. Dahil nga, for some reason, magkakaroon ng kaberya. Okay? Anyways, ano ba? Ito na. Ang mensahe ang makukuha natin dito. So, mayroon tayong courting man. So, si lover boy, past life. Ano yun? Past life courting man. So, ang dating sa akin, may lalaki with, kayo mismo to, lalaki nanonood. May liligawan siya. O, ito yung person nyo, crush nyo. Baka ligawan kayo. O, may ligawan na someone else. Kasi, may lover boy nga tayo. May liligawan siya. Malamang. Parang may past life connection sila Yung liligawan ng lalaking to, may past life connection silang dalawa. Kaya sila na-attract sa isa't isa dahil connected sila from past to present. O sabi natin mayroon silang unfinished business. Kaya sila pinag-connect ulit or reconnect sa mundong ito para matapos na yung unfinished business. So, ano pa ba? Ito, asan yung isa? Ito last deck natin, basahin ko na lang para marami-rami tayong makuha na info. Madali na maintindihan to at basic English lang. Dietary change. Improve your diet and your life will also improve. Vegetarian. A new way of eating gives you more energy, greater health, clarity, and stronger manifestation abilities. Diba? Remember, may sinabi ko kanina doon sa tarot na tungkol sa manifestation. So, para mas mapabilis ma-manifest ang gustong ma-manifest kasi magkakaberya tayo, di ba? Kailangan daw kumain ng gulay. Vegetarian, sabi dito. Kailangan maging vegetarian sa week na to. Gulay lang talaga, straight. Ang kakain. Walang meat. Ayan ito. Teka, tumalsik to. So, may meaning siguro. Summer.
Everything that you're asking for becomes yours in the summertime. Grabe, eh. Yung aberya. Yung aberya na sinasabi ko. Di ba? Hindi nga mangyayari ngayong week. Pero hindi naman necessarily ibig sabihin, eh, hindi na siya talaga matutuloy. So, di ba, mapupospone. Yung iba sa inyo, baka sa summertime pa. Next summer, mangyari. Yung manifestation. Sabagay, madali na lang yan. Di ba? Mabilis lang naman ang araw sa panahon ngayon. Pero mo, November na ngayon. Oh. Konting kembot na lang. 2025 na. Oh my God. So, malapit na yung summer. Oh. November, December, January, February, March. O, 4 na buwan na lang. March, April, May. Diba? Kasi pag June, tag-ulan na eh. Kahit na May, nag-uulan na. May kidlat-kidlat na. Pero ganun, summertime. Okay? Pero depende kung nasang lupalop ng mundo kayo. Kasi, syempre, ang globe ay umiikot. So, iba-iba ang panahon ng summer. So, ilan na ba to? Tatlo. Dagdagan pa ba natin? Ito, last na to. Tumalon to eh. Oh, birthday oh. A significant birthday holds the answer to your question. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.